Can you imagine a Commodore holding such a position and speaking for the country will call me a traitor by just trying to educate our people on the complexities of the term itself? Although I Kasi nga, sinimulan ho nila yung negative campaigning. Yes. Babalik tayo ngayon. Hindi natin sasabayan yung negative campaigning. Issue-based po tayo. Yun. Katotohanan. Makatotohanan. Kung gusto ninyo ng ganyan, gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Joa de Viva. Salamat po at may naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Ayan na. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Today is February 15, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Yung mga galing ng jugyugan kagabi. Yung mga galing sa mga bahay na pagbukas mo kama agad. Shoutout sa iyo dyan. Alam ko, pagod kayo, masakit ang tuhod nyo, masakit ang panga nyo. Pero kailangan natin pag-usapan ito whether we like it or not. Okay? Una-una, syempre, shoutout natin lahat ng mga viewers natin abroad, OFW, pati na rin dito sa lokal, sa Pilipinas. Syempre, isang magandang araw. At alam ko, nandiyan kayo sumusuporta sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan ating pag-usapan. Kasi alam ko, gaya ko, malamang naniniwala ka din na itong mga bagay na to kailangan natin himahimayin, kailangan natin pag-usapan, kailangan natin bosesan dahil parte tayo ng gobyerno na kinatitirikan at minamahal nating Pilipinas. Okay? Isang attendance check muna tayo dyan mga kayo, lahat ng viewers natin, abroad man o dito sa Pilipinas, paki-comment dyan sa baba kung saan yung pinaka-area nyo. Wag naman sana may sasagot ng Sogo, ha? Wag naman sasagot ng mga Sogo. Watching from Sogo right now. Kung saan yung area mo, paki-comment dyan. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, Hong Kong, Japan, Gapan, Nueva Ecija, Marinduque, Tarlac, Taguig, Bulacan, Pandacan, Maynila, Cavite, Mindoro, paki-comment dyan sa baba. Nang sa ganon, malaman natin kung saan inaabot yung video natin. At magkaroon din tayo ng YouTube engagement. Ito na, pag-usapan na natin to. Maraming salamat. Isang like and share naman dyan sa mga video natin. At kung bagong pasok ka rito, as in, kakadaan lang sa ito, pwede kang mag-subscribe. Paki-check na lang kung nakasubscribe na kayo. Dahil according kay YouTube Analytics, mas marami yung nanonood sa akin na hindi nakasubscribe kaysa doon sa mga nanonood na nakasubscribe. Kaya paki-check na lang kung nakasubscribe kayo. Pagka hindi pa, pakiclick na lang yung subscribe at na rin yung notification bell, yung katabi niya mismo. Okay, maraming salamat sa inyo lahat mga kayo. At pag-usapan na natin to. Tinawag kasi si Congressman Marcoleta na traitor o traitor ng isang ito, panoorin natin. Tapos, Attorney Vic, nagsalita na regarding dun sa pahayag ni Bongbong Marcos noong February 11. Alam naman natin to, Team Suka, Team Nasusuka, Team Sinusuka, Team Suka, Team Pinabili, di ba? Yan yung mga pahayag. Although, normal na nangyayari yung mga ganyang bagay, lalo-lalo na sa mga campaign rally. Pero, alam mo, mas marami pa kasing dapat na pwedeng pag-usapan. Rather than saying negative towards doon sa mga direct na mga competitors mo o direct na mga kalaban mo. Mas maganda sana kung mailatag na lang sana yung kalikan nila mga plataforma. So parang nangyayari kasi ini-encourage mo pa yung tao na ano mo yun kasi 'di ba pagka biniram yung kabila magsisigawan yung tao. Rather than saying kung ano yung mga platforms nyo, kung ano yung mga project nyo in the near future na kung saan ang makikinabang mga taong bayan, 'di ba? Rather than saying negative things towards your direct opponent. Di ba? Sa akin, ganun. I hope na ganun din yung sa inyo na bakit mo pa kailangan yung about sa suka at sa pagdi-deliver ng suka? Bakit mo pa kailangan pag gumamit ng ganun na metaphor na ihahalin tulad mo pa yung sa kabila na para pinadeliver lang ng suka na binigyan na ng COC. Di ba? Sana plataforma na lang. Plataforma versus plataforma.
Diba? Sana ganun na lang. At least, makikinabang kasi dito, taong bayan. We don't need fancy negative things or yung kung ano yung mga sinasabi nyo sa kabila and at the same time, yung sa kabila. Buti nga, sumagot na lang. Eto nga, sumagot na lang. Siyempre, binira sila natural. Sasagot din yung sa kabila, yung PDP laban na about dun sa suka-suka na yan. Team Suka versus Team Sinusuka. May nakita pa ako sa Facebook, Team Philippines. Ang Marcos slate. Tapos ang PDP slate naman, o Duterte slate, Team China. Anyway, panoorin natin to mga kayon. Issue ng bayan natin pag-usapan. Don't forget to like and share our video. Mag-subscribe na rin kayo. Pag mo yung mga kandidato dyan, puro mga anti-Marcos dati yan eh. Biglang nagkandara pa kasi in power siya. O, di ba, merong isa dyan, nagkakandara pa, na umalis, kuno, sa administrasyon. Ang kapatid niya. Jaime. Wala nang ginawa, kundi banata ng administrasyon. At Di ba? Ano yan? Na-content natin yan, di ba? Na-content natin yan na parang si Senator Jaime, di ba? Ang dami niya sinasabi na good things about Duterte, di ba? Tapos biglang nangampa niya ng bigla dito sa Marcos sa senatorial slate. nilalarawan niya na siya'y alay ng mga Duterte. Di ba? Inday. Kung ano mga sinasabi niya. Pero nagkakandara pa siya nung magkaroon ng proclamation stage. Taas din ng kamay. Merong isa dyan. Ang sinasabi niya, malinis, so forth and so on. Pero yung isang kandidatong senador dyan, siya ang nagsulong ng magkano? Nag-umpisa sa ilang bilyon? 24 billion na building ng senador, mga senador, 24 senador. Nagsulong mo siya ng panukalang batas at Senate nag-budget building. hanggang lumobo na, naging 32 billion pesos ng isang building ng Senado para lang doon sila mag-opisina. Anong klase? Paano niyo sasabihin? Marami pa. May isa nga dyan, di ba? Minumura ng gusto si Marcos. Pero yun, kasama niya. Ay, marami tayong masasabi Si dyan. Pacquiao ata yun. Kumbaga, huwag ka magbato ng putik kung meron nasa kang putik. putikan. Okay, kasi, grabe no, parang boomerang eh. Isang ganun niya, mas malakas yung balik sa kanya. Pero alam mo, Attorney Sal, hindi ko kasi masyadong mag-gets bakit sinabi niya wala kahit anong bahid yung mga kandidato niya. Kasi Galing sa lahat sa Tokhang. kanila may mga issues na kinakaharap din. At saka yung iba din sa kanila, yung mga, alam mo kasi, huwag ka kasi magsabi sa social media, sa harap ng media, na kahit anong negative sa isang tao, na in the future magiging Panlaban bahagi sa'yo. ka ng slate niya. Diba, backlash ka nyo lang. Like si former Senator Pacquiao. Yung mga interviews kasi siya when he ran for the presidential election. I don't know kung napanood niya yung kay Senator Pacquiao before na ang dami niyang sinasabi kay Marcos. Tapos ngayon kaalyado niya. Ito yung sinasabi ni nung sa SMNI. Yes. Sinusukan niya si McCoy diba? Jr. And then suddenly Pinupuri niya ngayon. Pinupuri niya ngayon. Di ba? Parang panlulo. Tapos, Gaguhon. Marami dyan. Yung isa dyan. Yung tatay niya. O, di ba? Kontrang-kontra yun. Anti-Marcos na anti-Marcos yun. tsaka attorney siya, like si Abalos. Baka bad shot siya ng mga tao sa especially sa Davao City after and sa KOJC. At sa lahat ng Pilipino na naka-witness dun sa KOJC siege, siya yung mastermind dun, Attorney Sal. For us, siya ang mastermind dun sa nangyaring KOJC siege. Kahit sabihin nilang hindi, pero nung lumantad na si Pastor, kung ang dami niya na sinabi at ganoon din si BBM, tapos sabi nila wala daw silang kasi sinusunod lang daw nila yung batas na hulihin si Pastor. Pero in a brutal way na ginawa nila, Attorney Sal. Kaya nga gusto ko na abolish ng Congress eh. Dahil, alam mo maganda yung column ni Tony Lopez. Ito daw mga kandidato ngayon, kung sino man ang lalabas sa kanila, on both sides it doesn't look like that the Senate will be better
or the Senate will be far worse. Biro mo yun, it will not be better and it will not be far worse. That's an indictment Sala sa init, of sala the sa kind lamig. of candidates that we have ngayon. Ayan, sinasabi ni Tony Lopez. Well, Attorney Sal, yun ang masasabi ko ngayon. Well, Gayahin niya na lang si Pastor. O, tama, palagi siya programa de programa. Ganun na lang. Grabe, di ba? Sabi ko nga sana kung talagang magkakaroon ng campaign rally, more or less ang dapat pag-usapan na lang plataforma. Kung ano yung kung saan magbe-benefit yung mga taong bayan. Hindi na yung siraan sa kabila, siraan doon. Siyempre, parang yun na lang magiging laman nung campaign rally, di ba? Ang campaign rally, for me, it should be talk about the plans, your future plans kung ikaw ay mayahalal. Sana ganun, di ba? Mas malatag sa taong bayan yung plataforma mo nang sa ganun, magkaroon tayo ng basis kung sino iboboto natin sa May 12. Minsan nga, puro pangako, padating na nakaupo, wala na eh. Di ba? May mga ganun pa nga, na may ganun cases, and I'm sure hindi na to bago sa inyo. Mga dati na yan, yung mga nangangako. Pag ako nanalo, ganyan, patayo tayo ng ganyan, libre na yung ganito, madali akong lapitan, mahirap lang hanapin. Diba? Para nagiging common na yung mga ganyang klaseng batuhan pagdating sa eleksyon. Sana bago naman. I mean, yung bagong systematic way of how can you convince the Filipino people na iboto ka. Di ba? Saka dapat talaga, ino-earn kasi yan eh. Dahil hindi naman pwede. Marami dyan mabulaklak na salita. Marami dyan magaling magsalita na makukonvince ka talaga. Pero pag hinailahalal mo na, naiupo mo na, wala na. So, yung trust, it should be earned. No? Lalo-lalo na doon sa mga, parang Duterte lang yan. Di ba? Parang Duterte lang yan. Di ba? Hindi naman natin mape-perfect si Duterte. Di ba? Hindi naman perfect si Duterte. At wala naman nagsabi na perfect ang mga Duterte. They have their own flaws. They have their own mistakes. They have their own bad things din. Pero, mas lamang kasi, for me mas lamang kasi, I'm sure naman, alam nyo naman yan, hindi naman perfecto ang mga Duterte. Even ex-President Roa Duterte, baka sabihin din niya yan. No? They are not perfect. No? But well, at least, alam natin na ang priority nila, yung taong bayan. Na yung concern nila, major concern nila, ang taong bayan. Diba? Unlike ng mga ibang nakaupo, na ibang nangangako, na talagang wala eh. Diba? Hindi nyo na maluloko yung Filipino people. Yun nga lang, marami pa rin yung marami pa rin yung nabibilog nila. Marami pa rin yung nabibilog nila. Marami pa rin yung nadadaan sa suhol, lalo-lalo na pag malapit na yung eleksyon na yan. Naranasan natin yan. Di ba? Nakaranas tayo ng mga ganyan. At nakikita rin natin kahit papano yung mga dirty tactics, lalo-lalo na pagka-araw ng botohan. Di ba? Kaya bantayan nyo yung mga nasa paligid nyo, picturean nyo, videohan nyo, di ba? Lalo-lalo na ngayon, we have all the means, meron tayong mga gadgets, meron tayong mga cellphone na pwede magkuha ng photo, ng video. Bantayan natin yung mga, lalo-lalo na sa darating na eleksyon. Bantayan natin dahil I'm sure marami mga dirty tactics na susulpot siya sa paligid. Ito naman, ang susunod natin na panoorin, ito yung kay Congressman Rodante Marcoleta. Of water, it's covered by the entire exclusive economic zone. I'd like to tell our people that whether with name or without name, this is still our EEZ and we need to fight for it. So until within the last Philippines, it is part or- correct to call it the West Philippine Sea? Yes, domestically. That's a political statement. Okay. But the bloggers are using it. But considering that we are not alone in the world because we need to be recognized by the community of nations, we need to have it officially registered in the International Hydrographic Organization. It's like, not being able to put a word in the English dictionary by yourself. Ito yung issue sa sa West Philippine Sea kung saan tinawag na traidor itong si Congressman Rodante Marcoleta. When you say kasi walang West Philippine Sea at katang isip natin to gawa-gawa natin ito. I do understand and agree that this was a creation of Administrative Order 29 where President Aquino officially mandated government agencies to call
the western portion of the Philippine Archipelago, West Philippine Sea, it was a creation of that, no? But hindi tama po kayo, hindi po ba ito lang yung unang step into actually having it recognized by the world, by the IHO, which you also mentioned, the International Hydrographic Organization? Yes, but we need more to do and follow up the processes. It's a tick list process. You have to go to the United Nations and follow the processes needed in order for us to be recognized. Because in the international map, the whole area is still called South China Sea. Doesn't mean that it is owned by China. Much like the Indian Ocean, it is not owned by India. The Gulf of Mexico is not owned by Mexico, and so on and so forth. And which President Trump also renamed to the Gulf Yes, but of he cannot America just do that. recently. How can he do that? He has to deal with the processes, the legal processes recognized by public international but it is law. also important to call it West Philippine Sea ourselves. Is that correct? Because actually, I took a look at that. In 2022, the Philippines has in fact submitted 9 proposals to the IHO that were kept pending because of which requested the mutual consultation between interested parties. Kumbaga, in dispute pa itong mga area na to, kaya pending pa siya. Pero meron na tayong sinumite na Tagal mga niya? proposal sa IHO to recognize this. Actually, nandun din siya sa AO29, sinasabi na the DFA and NAMRIA are to, at the appropriate time, submit the AO and the new map with the West Philippine Sea to the IHO. So, kumbaga parang tumatakbo naman na yung proseso. Yeah, but the premise was actually taken out of context. We were hearing the bloggers who were using all these terms, but I said, if you are not able to educate our people, we are not probably referring it correctly. Because as far Sino as ba we're yung mga concerned, I'm not bloggers saying na that yan? it is wrong for us to call it West Philippine Sea, because I said, with or without name, that particular area is ours, and we need to fight for it until the last blood. But what is the problem with the bloggers? Yan, yan. Because as already taken up in the hearings, the bloggers are doing it or maybe stretching it further, like meron siya nasabing deep fakes, and then there are fake news. That's why the executive director of the CICC mentioned that we need to educate our people on the complexities and the complications of the West Philippine Sea. So let us begin, I said, with the term West Philippine Sea, because well, internationally, it does not exist. Because if you see the international map, there is no West Philippine Sea. It is ours to claim. It is ours for us to claim that this is West Philippine Sea. But we need to do more than that. I guess we need to put the proper context also to your statement na Yes. when you say the West Philippine Sea does not exist, it means hindi pa nakataga sa bato sa international maps. Yes, At that's what gumugulong pa yung that's proseso. what Hindi I was sa trying bato. to tell them. But until But the isn't your Commodore, statement also confusing in itself? Like, lalong malilito yung mga tao. Totoo ba talaga may West Philippine But Sea? that is Baka the way lalong- we educate our people. We need to steer their imagination on this, because Commodore Tariela said that I was a traitor. Okay? Can you imagine a Commodore holding such a position and speaking for the country will call me a traitor by just trying to educate our people on the complexities of the term itself? Although I am aware of several of their initiatives. For one, there is that We comic have not book. succeeded. That comic book that they have been distributing, explaining the differences between territorial sea, EEZ, ano bang tawag natin That's a good dito. start. Ano yung in-award sa atin ng 2016 Arbitral Award. Hindi po ba meron namang ganong efforts? Although, we all have ways to go in Yeah, terms but of understanding it's more how than that. complex For this is. example, the arbitral award. What did the arbitral award did for the country? Well, it only said that, the 9-dash line sketched by China has no legal basis, has no historical basis. But more than that, it did not do any good for us. Did the arbitral award say, for example, tell China to vacate the Scarborough Shoal? No, because our maritime rights, namely continental shelf or territorial sea and even the exclusive economic zone, are only maritime rights. These are not part of our territory. This is where we need to Actually, explain yun our naman people. po ang nasasabi nila na Yeah, ito po but ay easy. our people do not know. Generally, do not know. For example, within our exclusive economic zone, in the middle of that portion of the sea is the Scarborough Shoal. And the occupant now, among the claimants, Malaysia, Brunei, Philippines, Taiwan, and so on, the occupant is China. We used to be there. But now, China is occupying that particular feature. So what is the significance of that? Under public international law, the Scarborough Shoal, because it is an island, it is entitled to its territorial sea, which correct. is 12 miles from its baseline. And that territorial sea, now occupied by China, overlaps
with our own exclusive economic zone. That's where the problem lies. That we need to explain to our people. That's Actually, why I I'd like to started- challenge that they are the official occupants of the Scarborough Shoal because that is still in dispute. They have submitted their claims to the UN, but it has also been called a traditional fishing ground where Filipinos are supposed to be able to come in, makapangisda sila kasama ng Vietnam, Taiwan, China, 4 po yun na bayan. Pero yung hindi po ba, pag sinabi nyo pong sila ang official occupant nun, parang ibinigay nyo na rin sa kanila at nirecognize nyo na rin ang kanilang, na kanilang teritoryo po yung Scarborough? No, wala, hindi natin binigay sa kanila. Hindi, kasi You know, kayo po ay nagsabi na sila po yung occupant. No, that's why we need to educate our people because in public international law, the occupant is the owner. It's unlike our domestic But that law. has not yet been recognized Because though, there is by UNCLOS. there is no world court today that will adjudicate that. That is the problem. Let our people know that there is no world court today that will adjudicate in terms of our territory. We cannot even say, we cannot even file a petition. Where are we supposed to file a petition in order for us So, to... but isn't it also within our rights to say that that is our territory? Yes, it is. That rock is ours. Yes, we are all claimants, but the problem correct. is the one occupying is China. De facto. Yes, po, de facto, okay. but Okay. it is physically occupying that island. Correct. And under public international law, the occupant is the one who will enjoy the territorial waters of that island. Oh, tandaan nyo mga kayo na, well, it's a good timing na rin na sabihin din sa inyo to na read books, watch history, untold stories, mag-aral tayo. Hindi natin, it doesn't necessarily mean na pag nag-aral ka, magago ka sa school or pwede ka magbasa ng books, mag-watch ka ng mga reliable news, reliable history, untold stories. Yung mga ganyan, history background, para may alam. Tama naman eh. Kailangan educated tayo. Kailangan, educate tayo. It doesn't mean na kailangan mong pumunta sa school. Pwede ka naman matuto eh, di ba? Learning acquired through readings, through watching reliable sources. Yung mga ganon. Sinasabi ko to dahil ang inyong lingkod nakapagtapos din. So, pag humarap ako sa inyo, alam ko yung sinasabi ko. I know, sa psychology kasi yung tinapos natin eh. So, I know how to talk about personality, yung mga disorder, yung mga behavior, kasi yan ang inaral ko. Yung mga personality na pwede natin i-discuss, kayang-kaya ng inyong lingkod dyan. What I'm telling is, mas maganda kasi kung educated yung people eh. In a way na makakahabol sila doon sa mga issue ng bayan ngayon. Kung hindi ka man, marami sa atin na hindi aware sa nangyayari ngayon sa Pilipinas natin. Marami ang walang alam sa gobyerno o ayaw alamin o ayaw mangialam, ayaw bumoses. Mas marami pa sila eh. No? Mas marami pa sila doon sa side na yon. While on our side, we're fully aware. Alam natin kung ano yung nangyayari kahit papaano. Kasi observer tayo, nagiging observant tayo, di ba? Nagiging mapanuri tayong mga, kaya tayo nanonood. Kaya kayo nandiyan dyan kasi meron kayong gustong malaman, di ba? Kaya naman ako nandito, kaya meron kasi din akong gustong matutunan from you. Kayo naman, meron din kayong gustong matutunan from me or from sa mga issue na pinag-uusapan at tinatalakay natin. It is more important talaga na kailangan ng tao may alam. That's the very first thing. Dapat ang tao may alam. Dapat hindi siya tolongges. Hindi siya unaware sa mga nangyayari, especially sa Philippine politics. Dapat alamin dapat bosesan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kayon na i-like, i-share itong video na to. Hindi lang ako magbe-benefit dito. And I'm sure kahit pa paano magbe-benefit din yung mga taong posibleng makapanood ng video natin na oo nga, no? Na we need to see things, maging aware doon sa politics natin nangyayari. It doesn't, hindi naman sa nangyayalam kayo, di ba? Kailangan natin malaman, kasi parte tayo ng gobyerno na to, parte tayo ng Pilipinas na to. Yung mga migrated nga, nasa ibang bansa na ngayon nakatira, pero still nanonood pa rin ng news sa Pilipinas. Kasi ito yung tubong, dito sila isinilang or yung pamilya nila, andi dito, yung magulang nila, dito pinanganak, although migrated na sila sa ibang bansa. Kailangan natin bosesan, kailangan natin alamin, kailangan natin pag-usapan kasi parte tayo ng Pilipinas for once in our lifetime. Okay? Ganun lang yan. First thing first, dapat ang tao may alam. Ganun lang.
pumasok ka man sa eskwelahan, mag-aral ka man, o mag-self-study ka, dapat ang tao mismo may alam. Nang sa ganun, hindi yan natutulongges ng mga tiwaling politiko o kahit hindi na politiko, kahit nino man. Okay? Panoorin natin Attorney Vic Rodriguez. Napakaganda nito. Pag-usapan natin to after ni Attorney Vic Rodriguez, yung discussion na naman about sa Team Suka na yan. Panoorin natin Attorney Noong Vic. February 11, Yan. bumira ng bumira si Bongbong Marcos, uncalled for, unprovoked, sarili niyang palo, kung ano-anong sinabi, imbis na sabihin niya. Alam po ninyo, tayo po'y nakapagpatakbo ng isang very successful na matagumpay at matiwasay na kampanya way back in 2022. And Yes. We really avoided yung negative campaigning dahil hindi po yan ang Yan. gustong marinig ng sambayan ng See? Pilipino. Ito yung Hindi po saglit lang, Attorney Vic. Ito yung sinasabi natin kanina na bukod sa mga ganyan na pag-uusapan, I mean, sana hindi na lang yan yung sinabi niya. Sana they talk about kung ano yung mapapapabuti sa Pilipinas. Sana yun na lang. wala pong pakialam at walang panahon ang sambayan ng Pilipino Yes. sa mga bangayan. Ang kinakailangan po tugon, Tugon. doon sa problema ng Existing. unemployment, Yes. underemployment, Mahal na bilihin. Inflation, yan. yung wala pong mauwing pagkain, ang Yes. karamihang mga Galing Pilipino, mo talaga, Tony ang Vic. paglaganap ng kriminalidad, ang muling paglaganap at pagbabalik ng droga. Yan ang dapat Yan, nating exactly. pinag-uusapan. Ito latest news. I don't know kung napanood nyo na to or hindi pa. Pero may 1 week na bata, 16 years old o 12, na nawawala. Then they found out na nasa loob ng maleta, wala nang buhay. Can you just imagine? Hindi pa nahuhuli. May mga person of interest na, pero I'm sure lulong yun sa droga. You know why? Hindi kayang gawin yun ng simpleng tao lang. Ng simpleng utak lang. Di ba? Tayo yun normal. Tayo yun normal na utak lang. Nawala yung bata, 1 linggo na, then matatagpuan. Kung ikaw ang magulang, matatagpo mo yung anak mo, 1 week nang nawawala, nasa loob ng maleta, paagos-agos sa ilog. Di ba? Anong iisipin mo? Wala yan sa panahon ni Duterte. Wala yan sa panahon. Kung meron man, very limited yung mga masasamang loob. Kasi lahat natakot. That's the point. That's the fucking point. Diba? I'm sure naiintindihan nyo yan. Lalo na yung mga Duterte na solid. Tapos yung mga tiwali, diba? Ang dami noon na pumapalakpak kay Roa Duterte pagdating sa war on drugs na ngayon, lumalaban si Duterte na mag-isa, wala na yung iba. Tayo na lang yung nandito. Kaya I keep on telling you guys na hindi ko na kailangan pang sumayaw sa magkabilang linya, sa magkabilang posisyon. I don't need to do that. Ang sinasabi ko na sa inyo, I stand for what I am confirming that I am a Duterte vlogger. Ganun lang kasimple. Ganun lang. Wala na. Hindi ko na kailangan sumayaw kasi nakita ko na yung difference eh. Can you just imagine yung balita na yun? Dumadami na mga related sa drugs. Paano hindi? Paano hindi related sa drugs? Kaya pag gawin ng normal na isip ng ng tao yun, yung ganyan, isisilid mo yung bata, menor de edad, sa maleta tapos sa agos-agos. Wala nang buhay eh. Deads na. Kung ikaw ang magulang, ano mararamdaman mo? Di ba? Kung ako magulang, nahalaman ko kung sino yun, baka hindi ko malaman kung anong gagawin ko doon. That's what I'm telling you, guys, na both PDP laban, ilalaban ko to. May views man ako, wala. Manood man kayo o hindi. Ito na yung magiging content natin talaga. Iikot lang tayo dito. Nasa inyong kamay na yun kung susuportahan nyo ako. Kung hindi kayo mag-skip ng ads, okay, sige, fine. Kung magla-like and share kayo ng video natin, okay, fine. Kung magko-comment kayo na protect VP Sara Inday, protect VP Sara, o magko-comment man kayo na hashtag Jomalon TV. It does, whether you do it or not, wala na sa aking kamay yun. Wala na sa aking jurisdiction yun. Nasa inyo na yun kung susuportahan nyo ako. But I'm telling you guys, mga kayon, na ito na talaga yung stand ko. Mula 2016, nanalo si President Roa Duterte. 2019, pumunta ako kay Isko Moreno. Tapos ngayon, bumabalik ako kay Duterte. Actually, hindi naman ako nawala eh. Nag-iba lang ako ng content. Pero yung puso ko pa rin, Duterte. Hindi yung name calling, hindi yung negative campaigning. Simula pa lang nag-negative campaign ka na. Mabuti na rin sapagkat sinimulan mo
ating sasagutin ang mga binabato mo na wala namang basihan. Kay Melody Torrigue 066, Happy Valentine's. Senador, Happy Valentine's din sa iyo, Melody. Kay Alisa, shout out, attorney from Bukidnon. Ako bahala sa iyo dito sa Kibao, Bukidnon. Maraming salamat at sa tulong po ninyo. Si Atty. Vic, wala siyang masyadong magarbong advertisement, campaign materials pagdating compared dun sa iba, di ba? And we all know that. Lagi siya nagla-live kasi nga in that way, yun na yung parang campaign period niya, campaign ads niya, di ba? Kaya minsan pag may nag-comment na ako nang bahala sa iyo dito, boto ka namin 10 ng mga pamilya ko. Ito na lang yung tulong natin kay Atty. Vic. And ako ito tulong ko sa kanya, 'di ba? Lagi ko siyang kino-content. Sinabi naman niya na pwede niyang kunin yung video niya tapos i-content ng mga vloggers, i-repurpose. Kasi magaling magaling, naniniwala din kayo. I'm sure na naniniwala kayo. Magaling, alam natin kahit maging trapo man to, pero siguro ang iisipin nito taong bayan pa din 'di ba? Kasi syempre din naman natin hawak 'yun kung magiging trapo ang isang politiko, hindi. Pero sa personality ni Atty. Vic, malayong-malayo siya doon 'di ba? Malayong-malayo siya sa pagiging trapo. Kasi alam natin na ngayon pa lang na yung taong bayan ang kanyang priority dahil gano'n na lang yung political will niya Don't get me wrong doon sa sinasabi natin. I'm sure na real talk lang naman tayo kasi hindi naman natin ganun kakilala to. Pero at least somehow we get an idea kung ano yung gagawin nito pag ito pinaupo natin. Okay? Gets? Okay. Tuloy natin. Si Dodong, maayong hapon. Atty. Vic, maayong gabi. God bless from Butuan, Mindanao. Mabuhay po kayo. Thank you, Dodong. Kay at Odette, gandang gabi, Atty. Vic. Rodriguez, vote straight, Team Suka. Ayan na naman si Team Suka. O ito rin, si Dangs. I vote for you, Atty. Vic, from Singapore. Solid Team Suka kami. Yang Team Suka na yan, alam ho ninyo, talaga namang hindi nakakahiya na ikay napag-utusang bumili ng suka. Ang daming beses kong napag-utusan ng nanay ko nung ako'y bata. At enjoy ako pag inuutusan. Alam ho ninyo kung bakit. May sukle. Anyway, we'll try to make this light Valentine's Day sa mga nagdidig. Samahan ko lang kayo ng 1 oras sa traffic. Ako'y dumaan din sa traffic. I was supposed to go on live ng 5 p.m. Naipit din ho ako sa traffic. Talagang naintindihan ko. Traffic pag din ako Valentine's talaga nung bata pa ako hanggang ngayon, talagang traffic sa mga major na lansangan. So anyway, nung ako'y bata, nag-e-enjoy ako. Pagka ako'y inuutosang bumili ng suka. Sukle, yung Whether sukle. yan sa sari-sari store, sa convenience store. Wala pa ho convenience store nung panahon ko. Sari-sari store po ang tawag dyan. Yung neighborhood store. Sari-sari store po yan. Diyan ka utusan o kaya ay sa grocery o kaya mismong sa palengke. Basta pag inutusan ka, kaming mga tayo po na merong normal at masayang kabataan, nag-e-enjoy tayo dahil opportunity po natin Nagigets yung niya. sukle Yung sukle. na binigay sa atin ng nanay natin pagbili na suka. Minsan dadagdagan mo pa bili ka pa ng anong tawag doon, mantika. Hindi dalawa bibilin mo, may sukli yan, sigurado, hindi ka nang bibigyan kulang Nag-enjoy ako dun sa sobra. Hindi dahil nangungupit ka, bawal ho sa amin yun, ayaw ng nanay ko yan. Pero, pwede kang bumili ng chewing gum, pwede kang bumili ng candy, pwede kang bumili ng popsicle. Yung candy sa atin, mga kabataan, laking bagay niyan. Bili ka ng extra mo Hindi marami, pero yun yung benepisyo. Pagka sinunod mo yung magulang mo, pwede kang bumili. Small items, and chewing gum, candy, crackers, o yung mga chips, o kaya ice cream. Kaya pagka naalala ko, very popular po yung Team Suka. Yes, napag-usapan po namin kahapon yan. Kaya yung higit na nakararaming Pilipino, pati kabataan, wala pong nakakahiya na kayo ay pinabili ng suka. Huwag ho kayong makikinig dyan sa mata pobreng yan. Yung mata pobreng yan, yung mandato niya galing sa atin, sa ating lahat.
Pag po tayo makikinig dyan. And again, as our title, nababasa ninyo, issue-based campaigning. Yan ang ating dinadala dito sa Hakbang ng Maisog. Issue-based campaigning. Nais ko rin palang batiin, nabasa ko kanina, si Joey, si Joa de Viv, yung kanya pong page na naglabas siya. Kasi nga, sinimulan ho nila yung negative campaigning. Yes. Babalik tayo ngayon. Hindi natin sasabayan yung negative campaigning. Issue-based po tayo. Yun. Katotohanan. Makatotohanan. Kung gusto ninyo ng ganyan, gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Joa de Viva. Salamat po. At may naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Ayan na. Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Yan ang Zenaida gusto nyo, ha? Duput? Gusto mong pag-usapan yan. Kung gusto mo, okay sa amin. Pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas. Yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Yan. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap. At karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo. Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan, suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Abangan nyo yan doon sa part 2 natin dahil masyado na mahaba itong video natin. Abangan nyo. Mga kayon, simple lang. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, sana supportahan mo ako dahil bumababa yung views natin. Dito lang sa pagkakataon na to, sa mga ganito, kayo lang yung nagpapasahod sa akin. Nasa kamay ninyo dahil wala naman tayo natatanggap ng mga sahod or anything galing sa mga politiko. So, ang main source of income ay galing sa inyo, sa views nyo. Kung hindi kayo nag-skip ng ads, maraming salamat. Pag-usapan natin yung sinasabi ni Atty. Vic kung sino yung mga Maya Santos na yan, yung biggest drug hole sa Alitagtag, Batangas. Sa susunod na video natin, mamayang hapon. Pero ito kasi, ang itatitle kasi natin dito, baka yung kay Dante Marcoleta. So, ang dami kasing issue na dapat pag-usapan, baka maging chapsuy no? Dapat nga, as much as possible, isang topic na lang sana. Kaso, hindi mo talaga masasabi. Pero pag-usapan natin sa susunod na video, si Atty. Vic Rodriguez, at kung sino-sino yung mga sinasabi. Issue-based campaigning, hindi yung negative campaigning. Okay, maraming salamat mga kayon. Abangan nyo ang ating next vlog sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan.